Isang mainit na pagbati ang nais kong muling ipaabot sa lahat ng mga sumusubaybay at nanonood ng programang ito sa oras ng pag-aaral. Muli po ako si Pastor Jose Zabat Jr. at kasama ko po si Pastor Nestor Ilioma ang siyang magtatalakay ng ating huling aralin para sa ikalawang trimestre. Pastor, kamusta kayo? Salamat, Pastor, na nasapit natin ang pagtalakay sa huling leksyon. Naging matagumpay ang ating mga pag-aaral at ako'y lubos na pinagpala na tinunghayan natin ang isang aklat ng Ebanghelyo na nagpapakita ng gawain at ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, ay tayo muna ay muling humingi ng patnubay ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Maibigin naming Diyos na ang luklukan ay nasa mga langit, sa sandaling ito ay aming ipinapahayag ang inyong kaluwalhatian at kadakilaan, lalong-lalo na ng inyong ipagkaloob ang inyong bugtong na anak na maging dahilan magkaroon kami ng kaligtasan. Salamat po ng aming Panginoong Hesus ay buhay at namamagitan sa amin dyan sa langit upang magkaroon kami ng kapanatagan na kung kami magkakamaling muli ay siya ang magiging aming tagapamagitan sa inyong harapan. Salamat po na aming pag-aaralan ang huling bahagi ng leksyon sa trimestreng ito. Masumpungan namin ang kahalagahan ng pagkapako ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay. Manatili ito at ang epekto nito sa aming mga buhay na nababago hanggang sa kayo muling magbalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo ay nasa huli ng bahagi ng ating pag-aaral katulad ng nabanggit natin kanina. Kaya nga't nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga sumusubaybay ng programang ito at patuloy nating nakakasama sa bawat pag-aaral na ginagawa natin sa ating programa, Pastor. Ngayon, yayamang ito na yung huling mga sulat din ng mga sulat nitong si San Mateo. Dito ay makatutuklas tayo ng napakahalagang mga aral na maaari nating i-apply sa ating mga buhay. Tingnan po natin ang susing talata na binanggit sa Mateo Kapitulo 28, talatang 18. Ang sabi po dito, "At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap, na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin." Ating pong pag-aaralan ang di nauubos na mga katotohanan tungkol sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. At ito ay tinuturing natin na isang pag-asa na inihahandog sa atin ng dalawang pangyayaring ito. At dito rin pag-aaralan natin, Pastor, ang lubos na pangangailangan sa kahaliling, handog at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, yayamang ang sulat ni San Mateo ay naghahayag ng huling kasaysayan ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Pinapakita rito ang naging pagpili ng tao sa paglilitis ng ating Panginoong Hesus. Ano ang ginagampanan ng pagpili ng tao tungkol dito sa paglilitis sa ating Panginoong Hesus? Pastor, napakaganda ng katanungan yan kasi nung nakaraang leksyon ay ating tinalakay na pinikalang Diyos ang tao ng kalayaang pumili. Okay. At dito sa tagpong ito, dito sa pagkahuli at doon sa paglilitis kay Jesus, ay binigyan din ng Panginoon ang mga tao upang mamili sila sa kanilang mga gagampanang mga responsibilidad tungkulin, lalo na sa pakikitungo sa Kanya. Mateo 27, Pastor, baybayin natin 11 hanggang 26. Dito po sa mga talata ay binabanggit, "At nooy sila'y may isang bilanggong bantog na tinatawag na Barabas. Nang sila'y magkatipon nga ay sinabi sa kanila ni Pilato, sino ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Sapagkat natalastas niya na dahil sa kapanaghilian ay ibinigay siya nila sa kanya. At samantalang nakaupo siya sa luklukan ng pagkahukom, ay nagsugos sa kanya ang kanyang asawa na nagsasabi, huwag kang makialam sa
sa matuwid na taong iyan, sapagkat ngayong araw na ito'y naghirap ako ng maraming bagay sa panaginip dahil sa kanya. Inudyukan ng mga pangulong saserdote at ng matatanda ang mga karamihan na hingi nila si Barabas at puksain si Jesus. Datapwat sumagot ang gobernador at sa kanila'y sinabi, alin sa dalawa ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan? At sinabi nila, si Barabas. Sinabi sa kanila ni Pilato, ano ang gagawin kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, mapako siya sa krus. At sinabi niya, bakit anong kasamaan ang kanyang ginawa? Datapwat sila'y lalong nangagsigawan na nangagsasabi, mapako siya sa krus. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, kundi bagkus pangang lumala ang kaguluhan, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan, na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na tao, kayo ang bahala niyan. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, mapasa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak. Nang magkagayoy pinawalan niya sa kanila si Barabas, ngunit si Jesus ay hinampas at ibinigay upang ipako sa krus. Pastor, narito ang tala na ginawa ni Apostol Mateo doon sa huling mga yugto ng ating Panginoong Hesus. At mapapansin ninyo, may mga kapasyahan ng tao na nagdala doon sa punto na ipako si Jesus sa krus. Unang-una ay pinamili ni Pilato ang mga tao kung sino ang kanilang gusto. Opo. Si Jesus o si Barabas. Ang ikalawa, si Pilato ay pwede niyang iligtas si Jesus pero na-pressure siya doon sa sigawan at kaguluhan ng mga tao. Kaya nga't mismo ang kanyang asawa, mapapansin natin, ay nakialam na. Binulungan niya si Pilato na huwag kang gumawa ng anumang masama sa taong ito sapagkat siya isang matuwid na nilalang. Papansinin natin na ang mga kapasyahan ng mga tao dito ay nauudyukan ng mabuting espiritu at nauudyukan ng masamang espiritu. Dito makikita natin yung paglalaban ng masama at ng mabuti sa kaisipan ng mga tao, Pastor. Uulitin natin yon na merong mga tao na nagpapasya dahil sila'y nauudyukan ng masama. Yun namang kabila, may mga nagpapasya para sa Panginoon na nauudyukan ng mabuti. Opo. So, tinukoy po dito itong si Barabas. Alam natin lahat, si Barabas ay isang mamamatay tao na dapat nga siya yung ipako sa krus. So sa kasaysayang ito, ano yung implikasyon nung ngalang Barabas sa ginawang pagpili ng mga tao? Sa pag-aaral ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan, yung pangalang Barabas, Pastor, Opo. ay galing sa isang pangalan ng mga Hebreyo na binuubuo ng dalawa. Bar, pag sinabi mong bar sa Hebreyo ay anak, yung anak ni, yan. At Abbas, yung sa English ay Abbas, na ang ibig sabihin ay ama. So anak ng ama. Ito yung popular na pangalan na ginagamit ng mga tao noong panahong yaon. Kagaya din ng pangalan ng ating Panginoong Hesus na Yeshua, na ang ibig sabihin ay si Yahweh ang nagliligtas. Pero pansinin natin, yung isa ay nagliligtas, yung isa ay anak ng ama. Now, popular. Ang ginamit na rito ay yung popularity, Pastor. Ito ang naging impact. Yung pangalang Barabas ay household, pero bagamat masama ang kanyang dinadala, naghihimagsik siya laban sa Roma, ay siya ang kinalingan ng mga tao sapagkat ang kanyang pangalan ang madaling sambitin at mas popular sa mga tao kaysa doon sa pangalan ni Jesus. Opo. So nakakahulugan, itong dalawang pangalang ito ay mayroong napakahalagang ginampanan sa kasaysayan ng pagkapako ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, napansin ko dito sa ating pinag-uusapan, pumasok dito itong si Pilato. Na binabanggit nyo kanina, si Pilato ay gumawa ng pagpili hindi dahil sa dikta ng banal na espiritu, kundi dahil sa dikta ng mga tao. Ayan, Pastor, maganda yan. Kasi bibigyan ko ng kaunting background kung bakit naging ganon. Parang pressured si Pilato sa mga pangungusap at pananakot ng mga saserdote at ng mga matatanda. Now, kung titignan natin ang background ni Pilato, Pastor, siya, alam niyo, ang Judea, yung lugar na pinamumunuan niya at Jerusalem, ito'y mahimagsiking
na rehiyon na nasasakop ng Roma. Opo. Ayan. Kaya nagpadala sila ng bagong gobernador na ang pangalan ay si Pilato. Nang si Pilato ay dumating sa Jerusalem, pastor, nang unang pagdating niya doon, may dala-dala siyang maraming mga kawal. Bakit? Alam niya, naghihimagsik ang mga tao Ay madali kang matalo kung kakaunti ang yung mga sundalo sa garrison. Kaya marami siyang daladalang mga sundalo. Now, ang mga sundalong yaon, pastor, ay may daladalang mga pananggalang, shield. At ang nakaukit doon sa mga pananggalang na yaon ay ang larawan ng emperador. At ang mga tao ay puwersa nila na sumamba kasi ang tingin ng mga Romano, Diyos ang emperador. At bawat taong makakita dun sa mga shield, dapat yumuko sila at magbigay puri at parangal. Ang mga Hudyo, hindi nila gagawin yon sapagkat hindi nila ikukonsider na Diyos yung emperador. Tao lang siya. Now, ipinipilit yon, nagkaroon ng paghihimagsik sa Jerusalem. Opo. Ayan. Nag-alsa ang mga tao at lumaban. Natalo si Pilato. Ayan. So pansinin mo kasi baguhan siya. Hindi niya alam ang pasikot-sikot sa karya. Saan magtatago, tatakbo at magsasanggalang. Natalo ang kanyang mga hukbo. Kaya nagdesisyon siya, sige, tatanggalin natin ang shield. Ibabalik doon sa Roma. Ayan. Isang kamalian niya yon. Binabantayan ng mga saserdote at mga pangulo. Now, ikalawang tagpo, pastor, nagkaroon ng tagtuyot sa Jerusalem. Okay. Kulang ang tubig na supply. Kinakailangan magdagdag sila ng mga viaduct, yung dadaanan ng tubig. Ayan. Kinakailangan ng mga metal na gagawing pipe, yung mga tubo. Si Pilato ipinag-utos na lahat ng bakal, pati dun sa templo, pastor, kunin mga bakal, mga ginto na pwedeng tunawin at gawing tubo. Pinakuha. Ay, templo yun. Banal yun sa mga Hudyo. Muling nag-alsa ang mga tao. Ayan. At nung mag-alsa, naku, ang tao ay nanalo na naman sila. Nanalo. Kaya nga, pero ito, nalalaman ng emperador. Nagre-report ang saserdote. Kaya, nagkamali ka la. First round. Nagkamali na naman siya. Second round. Ayan. At nagkaroon pa ng ikatlong tagpo. Ayan. At ng ikatlong tagpo, naghimagsik ulit ang bayan. Ngayon, mautak na si Pilato. Nag-order na siya ng mas maraming mga sandalo na talo ang mga Hudyo. Pero, nagpadala sila ng emisaryo at nag-appeal sa Roma. Dumating ang response ng emperador, pastor. At ang nakalagay dun sa sulat na pinadala, isa pang pagkakamali, gobernador, tatanggalin kita sa pwesto. Yun ang pinangahawakan noong mga tao at ng mga mataas na saserdote. Kaya nga lang tagpong ang Kristo ay hulihin dito, pastor, ay binulungan siya. Hindi ka kaibigan ni Cesar pag pinakawalan mo yan. Bakit? Kasi hawak nila. Alam na nila na mayroong kang kamali ang nagawa. Isa pang report, tanggal ka sa trabaho mo. Kaya pressured na pressured si Pilato ng takbong ito. Ilang beses niyang isinigaw. Sa tala ni Juan ay 4 na beses niyang isinigaw. Walang kasalanan ang taong ito. Pero bakit pinahintulutan niyang ganon? Kasi nagpasya siya dahil pressure siya. Hindi siya tumayo dun sa tama, kundi dahil ang tinitingnan niya yung kanyang posisyon at yung pressure ng karamihan, doon tinalo ang kanyang kapasyahan. Napakagandang naliliwanagan natin itong mga nasa likod ng kasaysayang ito na siyang naging dahilan kung bakit itong si Pilato ay nagpasya na mas piliin na si Jesus ay maparusahan kaysa doon kay Barabas. Ngayon, nakita po natin dito ang mga tao na kung saan ay parang mas nais nila yung kadiliman kaysa sa liwanag. Yan, Pastor, magandang baybayin natin yan kasi yan ang totoo. Mas nagugustuhan ng mga tao ang kadiliman o yung mga gawa ng kadiliman kaysa sa liwanag. Sa Juan Kapitulo 3, ang talata ay 19. Sa Juan 3:19, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Narito, napakalinaw, Pastor.
Dito pa lang sa pasimula ng buhay ng ating Panginoong Hesus, dito sa tala ni Juan, ay binanggit na ang mga tao ay iniibig nila ang kadiliman kaysa sa ilaw kasi masasama ang kanilang mga... Now, meron akong gustong idiin, Pastor. Itong mga taong ito na nagsigawang ipako si Kristo sa krus at pinili si Barabas, ito rin yung mga tao na pinakain ni Jesus. Ito rin yung mga tao na may mga kamag-anak na pinagaling, na may bulag, may pilay, at kung ano-ano pa tinanggalan ng mga masamang espiritu. Sila rin yung crowd, ilan sa kanila ay kasama doon sa mga performance ni Jesus na mga himala. Sila rin yung nagsisigawan na gawin na natin siya. Siya rin yung noong pumasok siyang nakasakay sa asno, sila rin yung nagsasabing, Hosana, anak ni David. Itong nakakapagtaka, ang daling magbago. Pinagpala ka, meron kang natamo, nakakain ka doon sa mga pagpapala, gumaling ang kamag-anak mo. Ngayon, wala ka nang makukuha. Ano? Iwanan mo na. Mamatay na. So kaya makikita po natin, dito ay mayroong napakahalagang dapat tayong matutunan na yung paraan ng ating pagpili. Napakaganda na kung itong pagpili natin ay naaayon sa dikta ng banal na Espiritu. Bagamat alam natin na ang lahat ng bagay na ito ay talagang magaganap, Pastor. Dahilan sa ito ang nasa hula at ang kasaysayan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay mapapako sa krus sapagkat inihula din ng matandang tipan. Ngayon, kung hindi ho ba pinili itong si Barabas, ano yung, kasi tinatanong sa atin ito, ano yung pwedeng mangyari? Hindi matutupad ang hula. Ayan, tama yun, Pastor. Kaya nga, pwedeng matupad ang hula. Matutupad ang hula, Pastor, doon din sa mga taong iyon. Pero ang punto ay pwede silang magbago o hindi. Pwede silang sumanib sa liwanag. Ayun. Yan, pwedeng iwan yung kadiliman. Kagaya ni Pedro, di ba? Pinagkalulo. Pero ano? Bumalik sa Panginoon. Si Maria Magdalena ang makasalanan, isang patutot, ay ano? Bumalik sa Panginoon. Yung mga lalaki at babae na tumalikod sa Panginoon na iba, na sumunod sa Kanya. Si Mateo mismo, ayan, isang maniningil ng buwis. Si Zacchaeus, maraming mga lalaki na narito sa banal na kasulatan sa tala ng Ebanghelyo, Pastor, na nasa kadiliman, katuparan ng hula. Sila yung gumawa ng mga bagay na katuparan ng mga narito. Pero meron silang karapatang mabago at tumanggap ng pabalita ng kaligtasan kasi walang itinatangi ang Ebanghelyo, si Kristo na namatay para sa lahat. So hindi ho tayo naniniwala doon sa dahil ito'y tinakda na, so yan na yung mangyayari. Kundi naroon pa rin tayo palagi doon sa mga pagkakataon na pwedeng ang isang tao ay magbago ng kanyang pagpapasya na siya ay tumungo doon sa liwanag. At kanyang iwanan ang mga bagay na naroroon sa kadiliman. Ngayon, dadako naman tayo sa iba pang kasaysayan dito sa ating pinag-aaralan sa Matthew 27. Meron po tayong nakita rito na ano yung napapaloob na iyak ng ating Panginoong Hesus. Sa talatang 45 at 46, Pastor, nang mabayubayang krus, ating baybayin, hinuli siya ng Huwebes ng gabi, hinatulan siya ng madaling araw, at ipinako ng alas 9 ng umaga. Now, eksakto yan. Namatay ng alas 3 ng hapon. Paano natin alam yan? Kasi yung alas 9 ng umaga, yun yung kumakatawan doon sa morning sacrifice sa templo. Yung alas 3, yun yung kumakatawan sa evening sacrifice. At yung mga yun, nakawala ng ang ating Panginoon. Babaybayin natin yan mamaya, na yung handog na dapat ay mamatay sa Paskwa, nakawala. Dahil ang Kristo na nabayubay doon sa krus, siya na yung kalde. Ang tanong mo ay, ano yung sigaw ng ating Panginoong Hesus sa talatang 45 at 46, Pastor? Binabanggit po sa mga talata, mula nga ng oras na ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ika-9. At nang malapit na ang oras na ika-9 ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani.
sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Okay. Narito yung isa sa mga 7 palabras, sabi natin, yung 7 mga huling pangungusap o salita ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. Now, pansinin ninyo, ang oras ay ika-6. Now, sa nagbabasa ng Bible, alas 12 po ito. Kasi nagsisimula ang reckoning nila ng time, alas 6 ng umaga. So, 6, 7, 8, 9, 10, 11, alas 12 ng oras na ito. Ayan. Sumigaw ang ating Panginoong Hesus. Ano ang kanyang sigaw? Ele, ele, lama sabaktani. Ito po ay Aramaic. Kaya hindi nila naintindihan. Sabi nila, ano yung sinisigaw niya? Aramaic kasi ito Griego sila at saka Hebreo. Ayan. Now, itong talatang ito, itong sinigaw ng ating Panginoong Hesus ay hula na isisigaw ng tagapagligtas. Sa Kapitulo 22, balikan natin ng mga awit. Talatang 1, Pastor. Ayan. Kasi meron nga nagsasabing, kita mo, di hindi siya Diyos. Bakit? Sumigaw siya ng, Diyos ko, sabi niya. Hindi Ito'y katuparan na ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang nagkatawang taong Diyos, ay kanyang i-quote, kanyang hahalawin ang isang pangungusap ng isang hari sa lumang tipan na katunayan na siya'y ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas. Awit 22:1, Pastor. Talatang 1. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayan. Narito sa sulat ng mga awit, naroon na yung pangungusap na yun. Quoted ito. So nung sumigaw ang ating Panginoon doon sa krus, hindi siya sumisigaw na nagmamakaawa sa Diyos. Kung hindi, isinisigaw niya ang isang katotohanan, isang hula na dapat matupad sa kanyang ministeryo na ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, pagkay siya'y nabayubay doon sa krus, the suffering Messiah, ay kinakailangang sumigaw nito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Now, anong kahulugan nitong Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Now, doon sa Gethsemane, napansin mo, Pastor, na pinag-aralan natin nung nakaraang linggo, na pinawisan ng dugo ang ating Panginoong Hesus. Kasi na-threaten siya, nagkaroon ng yung pangamba na baka matuluyan na siyang humiwalay sa Diyos. Ito, Pastor, yung sumigaw dito ang ating Panginoon, iwinidraw ng Diyos ang kanyang presensya sa kanyang anak. So, liwanagin natin, nung winidraw ng Diyos yung kanyang presensya sa kanyang anak, nanatili ba si Kristo sa pagiging tao o ano na yung kanyang likas? Ayan. Tunay na tao pa rin siya, Pastor. Kaya nga, hindi niya walang makita. Walang pagka-Diyos. Hindi kinakailangan gamitin yung kanyang pagka-Diyos dito. Okay. Kasi ang dapat magbayad ng kasalanan ng taong nagkasala ay yung taong hindi nagkasala. Ayan. At si Kristo lang yung taong hindi nagkasala na may likas na Diyos. Na hindi niya ginamit. Yan, yun yung concept ni Pablo. Isinaisang tabi niya. Emptied himself ang sabi doon. Kaya nga dito ay malinaw, Pastor, na ang naghihirap, ang nagdudusa ay yung tao. Kasi ang binabayaran niya at ang kinakailangang mamatay, yung kanyang pagkatao, hindi yung kanyang pagkadiyos. So may malaking kinalaman ito sa atin ding pagiging tao na kung saan tayo na bilang isang tao na nagkakasala ay pwede nating tularan ang ating Panginoong Hesus. Kundangan na nga lamang yung kanyang ginawa kung bakit niya nagawa ito ay dahil din sa meron siyang koneksyon doon sa Ama. Pero sa pagkakataong ito, ipinakita yung napakahirap na magiging kanyang karanasan, yung mahiwalay siya doon sa Ama. Merong ibang mga nagtuturo ng banal na kasulatan, mga scholars, Pastor, na ang kanilang pagka-interpret dito ay dumaan ang Kristo sa karanasan o yung kabayaran ng kasalanan, yung ikalawang kamatayan, at yun ay yung impyerno. Yan. So, pag tinanong natin, sino na ang nakadaan sa impyerno? Ang dyablo hindi pa nakapunta ron. Pero ang ating Panginoong Hesus, dumaan sa karanasan niya doon sa Kalbaryo na mapahiwalay sa kanyang Ama. Yun ang ibig sabihin. Kasi ang hell is not yung apoy na nakakatakot. Hindi. Ang tunay na kahulugan ng impyerno, Pastor, ay yung lubusang kang mapahiwalay sa source ng buhay na walang hanggan. At yun ay ang Diyos. Mawawala ka totally.
Yun ang pinangangambahan ng ating Panginoong Hesus, na baka ang kanyang sakripisyo ay hindi tanggapin ng Ama at ang tao'y tuluyang mawaglit. Hindi na siya maibalik sa tamang ugnayan sa kanyang manlalalang. Kaya ito yung napakahalagang usapin sa kamatayan ng Panginoong Hesus, yung siya'y mahiwalay sa kanyang Ama. Kaya isang napakaganda ho na maidiin natin kung bakit ang paghihiwalay ay napakahalagang usapin. Ayan. So, napakahalaga, Pastor, yung paghihiwalay kasi kung una, ang gusto ng Diyos, mapahiwalay tayo sa kasalanan. Opo. Yun yung process ng kaligtasan Maniniwala ka sa Kanya, ibigay mo sa Kanya ang kasalanan. Kaya dinala niya na Yan. So, hihiwalay tayo sa sin bearer. Pag hindi tayo humiwalay sa kasalanan, sa huling panahon, tayo ang hihiwalay sa Diyos at mapapasama doon sa dagat-dagatang apoy ang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. So, dalawang klaseng paghihiwalay. Hihiwalay tayo sa kasalanan at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, o kasama natin ang kasalanan, mamahalin natin ito at magiging kabahagi ito ng ating buhay. Pero isa sa mga araw na ito, pagbalik ng Panginoon, mapapahiwalay tayo sa Kanya dahil yun lamang mga banal na pinatawad ang pwedeng manahan sa Kanya. Gusto ko makita yung talata, Pastor. May talata sa Isaiah Yan. Isaiah 33, Pastor. Gusto kong basahin ito kasi mahalaga ito sa pag-aaral na pwede ba tayong, bakit ang mga tao'y takot sa Diyos? Opo. Ayaw lumapit. Isaiah 33, Pastor. Ayan. 23. Yan. Ang talata ay 14 hanggang 16. Narito po ang sinasabi, ang mga makasalanan sa Siyon ay nangatatakot, nanginginig ang mga masasama. Sino sa atin ang tatahan na mamumugnaw na apoy? Sino sa atin ang tatahan sa walang hanggang ningas? Siyang lumalakad ng matuwid at nagsasalita ng matuwid, siyang humahawak ng pakinabang sa mga kapigatian na iniuurong ang kanyang mga kamay sa paghawak ng mga suhol, na nagtatakip ng kanyang mga tainga ng pagdinig ng tungkol sa dugo at ipinipikit ang kanyang mga mata sa pagtingin sa kasamaan. Siya'y tatahan sa mataas, ang kanyang dakong sanggalangan ay ang mga katibayan ng malalaking bato. Ang kanyang tinapay ay mabibigay sa kanya, ang kanyang tubig ay sagana. Narito ang tanong, Pastor, sino ang tatahan sa namumugnaw na apoy? Opo. Yun ay ang ating dakilang Diyos. Binago kasi ng concept ng kaaway na ang Diyos ay nakakatakot. Opo. Pag lumapit ka sa Kanya, mapupugnaw ka. Hindi Pwede palang tumahang kasama nung namumugnaw na apoy. Sino yung mga yon? Yung lumalakad na matuwid. Paano tayo magiging matuwid? Pag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. So hindi tayo masusunog doon. Doon sa impyernong sinasabi nila, Pastor, yung paghihiwalay ng masama at ng Diyos, mapapasama sila doon. Pero yung matuwid, hindi ka pwedeng masaktan doon sa apoy na yun na namumugnaw sapagkat siya ang ating sanggalan. Napakagandang kaisipan ng banal na kasulatan. Napakaganda itong pinag-aaralan natin. Alam niyo po, lagi kong naririnig, tayong mga tao, mahal tayo ng Diyos. Pero, hindi niya magagawang mailigtas tayo kung nakakabit sa atin ang kasalanan. Tama yun, Pastor. Hindi niya magagawa na iligtas tayo mula doon sa impyerno, mula doon sa ating kahihinat ng kapahamakan kung hindi tayo hihiwalay sa kasalanan. Ngayon, pinag-uusapan natin itong paghihiwalay. Ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit nahiwalay tayo sa Diyos. Ito po ba ay may kaugnayan din doon sa pangyayari nang namatay ang Panginoong Hesus, yung kortina sa templo ay nabahagi sa dalawa? Ayan, Pastor, napakagandang katanungan yan. Kasi sa Mateo 27, ating tunghayan, Pastor, Mateo 27, 49 hanggang 54. At sinabi ng mga iba, pabayaan ninyo, tingnan natin kung paparito si Elias upang siya'y iligtas. At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At narito ang tabing ng templo'y nahapak sa nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato, at nangabuksan ang mga libingan, at maraming katawan ng mga banal na nangatutulog ay nangagbangon.
at paglabas sa mga libingan pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Ang senturyon nga at ang mga kasamahan niya sa pagbabantay kay Jesus nang makita nilang lindol at ang mga bagay na nangyari ay lubhang nangatakot na nagsasabi, tunay na ito ang anak ng Diyos. Narito, Pastor, ang isang napakagandang tagpo. Samantalang ang Kristo ay nakabayubay doon sa krus, ipinako siya alas 9 ng umaga, alas 3 nang siya malagutan ng hininga. So ito, huminga na siya ng huli, alas 3 ng hapon. Ito yung kumakatawan, kagaya ng sinabi ko kanina, doon sa umagang handog at yung panggabing handog, yung morning and evening sacrifice. Now, ang templo, ang sanktuaryo, Pastor, may 2 apartment yan sa loob. At ito'y pinaghihiwalay ng isang malaking tabing o kurtina, Pastor. Now, itong malaking tabing na naghihiwalay ay kumakatawan sa likas na pagkatao ng ating Panginoong Hesus. Sa Hebreo, ating pansinin, Hebreo Kapitulo 10, ang talata ay 19 at 20. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay sa kanyang laman. Ayan, tabing. Ano yung tabing? Ito yung humanity. Ito yung pagiging laman o pagkatao ni Kristo. So, doon sa kabanal-banalang dako ng sanktuaryo, Pastor, naroon yung presensya ng Diyos. Hindi ka pwedeng humarap doon kasi namumugnaw na apo yun at hindi ka pwedeng lumapit. Kaya merong tabing, mayroong nagtatakip, naghaharang para yung tao na makasalanan hindi masinag at ma-consume noong liwanag ng Shekinah glory doon sa kabanal. Kaya nga, itong tabing na ito ay napakahalaga. Now, nang si Kristo'y mamamatay na doon sa krus, ang sabi dito ay nahapak ang tabing. Ibig sabihin, napunit at yung Shekinah glory, yung likas ng Diyos na naroon sa kabanal-banalang dako, nabuksan na ito. Pwede na tayong lumapit sa Diyos ng diretsahan sapagkat si Kristo na yung namatay para sa atin. Siya na rin yung pari na magdadala sa atin patungo sa Diyos. So hindi mo na kinakailangan na gawin yung paghandog na ginagawa ng mga Israelita sa panahon ng Lumang Tipan. Tama yon. So kumbaga, ang pagkahati ng kortina ng templo ay sagisag o simbolo na tapos na ang nagwakas gawain na, Pastor. Tama sa yun. sanktuaryo. Yung simbolismo ay nagwakas na. Opo. Dumating na yung tunay na katawan. Ayan. Kaya nga doon sa Colossus 2 ay the shadow of things to come, mga anino ng mga bagay na darating. Dumating na. Yung may anino, yung may-ari ng anino, dumating na. Kaya yung mga sabat at yung mga inumin, mga pagpatay ng mga hayop, na bahagi ng seremonya ng sanktuaryo, pinatigil na at nagkaroon na ng kawakasan. Sapagkat yung mga yon, ang tinuturo lahat nun ay ang Kristong mababayubay sa krus. Kasi kung titingnan natin, bakit kaya naging kahaliling handog ang ating Panginoong Jesus, samantalang ang mga nagkasala na noong una, sila ay nagdadala ng toro, ng kambing. Yun po, bakit po yung mga dugo nito, hindi po ba ito naging sapat para pambayad sa pantubos natin mula sa kasalanan? Ang turo ng Biblia, Pastor, ay kinakailangang magbubo ng dugo para mapatawad ang kasalanan. So sa Lumang Tipan, ang mga tao mula pa kay Cain at Abel ay naghahandog sila ng mamamatay na hayop na kumakatawan sa ating Panginoong Hesus. Now, bakit hindi sapat? Yan. Kasi ang nangyari, yun na ang naging tagapagligtas nila. Nakalimutan nila na ito'y tumuturo lamang, tumutukoy doon sa darating na tagapagligtas. Hebreo 8, 1 hanggang 6. Bakit hindi sapat ang mga dugo ng mga hayop para mabayaran ang ating mga kasalanan? Ang kinauwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao, sapagkat ang bawat dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob.
at ng mga hain naman. Sa ganito'y kinakailangan din namang siya'y magkaroon ng anumang ihahandog. Kung siya nga'y nasa lupa, ay hindi siya saserdote sa anumang paraan. Palibhasa, mayroon nang nagsisipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan, na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo. Sapagkat sinasabi niya, ingatan mo na ang iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Datapwat, ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal, palibhasa siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Narito ang tala ng sumulat ng Hebreo at sa ating pananaw ay si Pablo, Pastor. Opo. Naintindihan niya yung concept ng sakripisyo sa sanktuaryo. May mga pari, may mga hayop, at ito'y tumutukoy doon sa darating na tagapagligtas. Bakit hindi sapat yung mga hayop? Kasi ito'y nagpapaaninag lamang sa darating na tagapagligtas. Ipinapakita lamang nito, hindi yung dugo ng mga hayop ang magbabayad ng kasalanan, kundi yung dugo noong nabayubay doon sa krus, ang iisang tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay. Ang ating Panginoong Heso Kristo. At isa sa napakagandang pag-uugnay ng mga pangyayaring ito ay yung binanggit niya dito sa 1 Corinto Kapitulo 15, talatang 13 at 14. Na ganito po ang siyang sinasabi, datapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Ayan, Pastor. So, hindi lamang yung kamatayan sa krus, kasi may mga pananampalatayang idinidiin ay yung kamatayan. Dahil kung hindi nabuhay si Kristo, baliwala yung kamatayan niya. Opo. Okay? So, sa Ebanghelyo, dapat kompleto. Kasama yung kapanganakan, yung kanyang pagiging walang kasalanan, Opo. yung pagkabayubay doon sa krus, yung pagkabuhay, yung pag-akyat sa langit, at muling pagbabalik ng ikalawa. Ito ang kabuuan ng Ebanghelyo. Opo. So wag nating ata-atado yung pangangaral ng Ebanghelyo. Si Kristo ang Ebanghelyo at lahat ng ito mula sa kanyang pagkakatawang tao hanggang doon sa kanyang muling pagbabalik. Ito ang process na magko-contribute ng kabuuan ng kaligtasan ng tao. Yeah. At kapag pag-uusapan natin ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, isa sa napakagandang pahayag, ito yung pasimula ng ating hinaharap. Ayan, napakaganda ng idea yon, Pastor. Yung resurrection of Jesus is the arrival of the future. Ayan. Yung pagkabuhay na maguli ni Jesus ay hindi na lamang natin hihintayin yung araw na tayo'y mabubuhay, kundi ngayon na may buhay na walang hanggan na tayo kasi ang Kristo nabuhay na. Kung tayo nagtitiwala sa Kanya, kaya yung mga nangamatay na nasa mga libingan, bagamat sila'y nagpapahinga na, mayroon na silang buhay na walang hanggan na kay Kristo. Kaya nga, sa umaga ng pagkabuhay, pag narinig nila yung tinig ng Panginoon, babangon sila, Pastor. Bakit? Meron na silang buhay na ipagkakaloob sa kanila at ngayon, kabahagi na yon sa ating paglilingkod. At ito yung isang napakasayang pagkakataon sa buhay ng isang tao. Kasi kapag po pag-aaralan natin, itong pagkamatay ng Panginoong Hesus, yung pagkalibing sa Kanya, at saka yung pagkabuhay na maguli, ito yung mga simbolo kung papaanong ang isang tao ay muling nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa paraan ng pagtanggap niya sa Panginoong Hesus o di kaya yung tinatawag nating bautismo. So kasi ang bautismo ay tumutukoy sa ikaw ay namatay o si Kristo'y namatay dahil sa iyong mga kasalanan. Ikaw ay natubos. Kaya nga, yung pagkalibing natin sa kasalanan ay isang paraan kung papaano tayong dapat muling mabuhay para sa isang bagong buhay. At ito yung isang napakasayang tagpo sa buhay ng isang tao. Ito po yung nasasaksihan ko kapag merong mga baptism ceremony na napakasaya ng mga taong nagpasakop sa Panginoon na sila'y tumanggap ng isang bagong buhay. Ngayon, isa pa sa mga issues na napapaloob
sa atin hong leksyon yung paanong ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ang nagpapaging karapat-dapat sa Kanya para sa lahat ng kapamahalaan at mabigyan niya ng kapangyarihan ang lahat naman na tatanggap ng Kanyang komisyon. Ayan, maganda yon, Pastor. Ano ang pangangaral ng mga alagad? Gusto kong pakinggan natin yung pahayag ni Pedro sa Gawa Kapitulo 2, Pastor, tungkol sa muling pagkabuhay. Kapitulo 2, ang talata ay 22, 23 at 36. Ang sabi po dito sa mga talata, kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. 36. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ginawa siyang Panginoon at Kristo ang Jesus na ipinako sa krus. Opo. Ito yung pagkakaloob. Kung basta titingnan natin doon sa Pilipos 2, tingnan natin, Pastor, yung pagbibigay sa Kanya ng lahat ng kapangyarihan upang bigyan din ng kapangyarihan yung mga nagtitiwala sa Kanya. Pilipos 2, ang talata ay 10 hanggang 12. Upang sa pangalan ni Jesus ay luhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo'y Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ayan, napakaganda. Inilagay ang resulta ng siya'y mabayubay doon sa krus. Ang karapatan ni Jesus na kunin ang lahat ng kapangyarihan ay yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ito yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na gawing Panginoon at tagapagligtas ng lahat na magbibigay luwalhati sa Diyos. So lahat ng nasa langit, nasa lupa ay sasamba sa Kanya. Ito yung sa huling bahagi ng kasaysayan ng pagtubos ay maranasan ng lahat ng mga lalaki at babaeng maliligtas. So ibig po sabihin, kung walang naging pagkabuhay, kung ating Panginoong Hesus ay hindi nabuhay na maguli, walang saysay itong ating pananampalataya. Tama yun, Pastor. Walang kabuluhan. At pansinin natin yung sabi sa 1 Corinto Kapitulo 15, yung unang bahagi ng mga talata. Ating pansinin, Pastor. Magandang basahin natin sapagkat ito yung summary ng pananampalataya ng mga unang mananampalataya. Talatang 1 hanggang 15. Ngayoy ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat binigay ko sa inyo na sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mga higit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon. Datapat ang mga iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. At saka huli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol. At hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Datapat sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkos,
Ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Maging ako nga, o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral at gayon ang inyong sinasampalatayanan. Kung si Kristo nga ay pinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Datapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasusumpungan mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Narito ang pangungusap ni Pablo, Pastor. Dito'y binaybay niya na ito yung summary ng kanilang pananampalataya na ipinangaral, na ipinako, at muling binuhay. At binaybay niya kung sino-sino yung mga taong nakakita sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Abay, 500 yung iba. Meron pang ibang mga tagpo kung sino-sino yung mga nakakita sa kanya. Pinangalanan niya yung mga lalaking iyon. At pagkatapos, binago niya yung kanyang argumento na kung si Kristo hindi nabuhay, then baliwala ang ating pangangaral, walang kabuluhan ang ating pangangaral. Okay. Kaya nga, may kapangyarihan tayo ngayon na ipahayag. Ito ang kaibahan natin sa ibang mga relihiyon, Pastor, na nasa buong sanlibutan. Kagaya ng mga Hindu, Buddhism, Confucianism, ang founder nila ay nasa libingan. Pero tayo, ang libingan ay walang laman sapagkat siya'y nabuhay. Ito ang kapangyarihan ng ating pangangaral. Amen. Balikan natin ng konti yung ating pinag-aaralan. Pastor, ang pinakamahirap na maunawaan sa ginawa ng ating Panginoong Hesus nang siya'y umakyat doon po sa langit, ay yung pagkatiwalaan niya tayo ng Ebanghelyo. Yung pangangaral ng Ebanghelyo. Ngayon, bilang mga inatasan na ating ikalat ang Ebanghelyo ng Panginoon, ano yung mga pag-uugali na dapat po nating gawin? Ayan. Pansinin natin yung huling mga talata ng aklat ng Mateo, Pastor. Yung tinatawag nating ang malaking komisyon o ang dakilang komisyon na ipahayag ang pabalita ng kaligtasan. Talatang 18 hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang tanong mo, Pastor, ay ano yung mga ugali at likas na dapat makita doon sa mga tagasunod ni Kristo na magpapahayag ng Ebanghelyo? Opo. Unang-una sa lahat, susunod sila sa bahagi na makibahagi sa pangangaral. Opo. Ayan. Pag hindi tayo sumunod, hindi tayo tagasunod ng Panginoon. Kasi ang bahagi ng kanyang tagasunod, ipamahagi ang pabalita ng kaligtasan. Ito yung huling bahagi ng Mateo. Na winakasan niya ito na umakyat na sa langit pero tayo ang magpapatuloy noong iniwan niyang pabalita ng kaligtasan na dapat maunawaan ng lahat. So, ano yung una? Sumunod doon sa kanyang iniutos. Nakikibahagi ba tayo o hindi? Tayo ba ay kumukontra pagka mayroong mga programa ng pangangaral? So, unang-una, makibahagi. Yung voluntarism, yung tayo ay sumusuporta at nakikisangkot sa gawain ng Panginoon. Ikalawa, nais yung pansinin na ipapahayag ang pabalita at ituturo ang lahat ng bagay. Hindi yung ngayon makikisama ka, sa susunod hindi na. Dapat ito'y consistent na bahagi ng buhay ng isang mananampalataya, ang pakikibahagi sa pangangaral at pagsaksi kay Kristo. At yung huli ay ating aangkinin yung kanyang pangako, Pastor. Opo. Na ako'y kasama ninyo
palagi hanggang sa wakas ng sanlibutan. So, hindi tayo natatakot kasi kasama natin ang Panginoon. Ito yung mga bagay na dapat nating i-consider as we come to the end, sa wakas ng ating pag-aaral ng Aklat ng Mateo. At isa sa dapat na mailagay sa ating kaisipan, ito ho yung komisyon na ibinigay sa lahat ng tumatanggap sa ating Panginoon. Kasi meron hong kaisipan na ang pwede lang mangaral ay ang mga ordinadong ministro. So dito nakikita natin lahat ng mga taong tumanggap sa Panginoon ay binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan na ikalat ang kanyang ebanghelyo at hindi tayo dapat matakot dahil may pangako siya, sasamahan niya tayong palagi. Winawasak ng Kalbaryo ang ating mga puso para patatagin ang pagtanggap ng kanyang kalooban. Paano ho natin to ipapaliwanag? Maganda yon, Pastor. Sa mga alagad ng mamatay ang ating Panginoong Hesus, ay parang gumuho ang mga adhikain at pangarap at mataayog na paningin sa ating Panginoong Hesus. Pero nung siya'y muling nabuhay at sinimulan nilang ipamahagi ang pabalita ng kaligtasan, lumakas ang kanilang mga kalooban na nagpasya na tuluyang mamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Dumarating yung ganong mga karanasan sa atin, Pastor. May mga depressing experience tayo, may mga kalbaryo tayo, may mga krus tayong dadalahin. Kagaya ng sabi ng ating Panginoong Hesus, subalit, hindi yun ang wakas. Meron pang mas maliwanag na bukas ng pagkabuhay, bagong pag-asa, bagong pananaw, tatayo tayong mulit, lalakad na kasama, kagaya ng mga alagad. Nasiphayo si Pedro, nasiphayo si Tomas, nagduda siya, yung mga alagad ay nagpatuloy na nagtapat hanggang sa kanilang kamatayan, dala-dala nila yung mapalat na pag-asa na yung Kristong umakyat sa langit, muling babalik para sa kanila. Amen. Napakaraming bagay na natutunan natin mula po sa pag-aaral ng ating leksyon. Sa loob ng 13 linggo, ang pinakamagandang nakuha natin sa pag-aaral na ito sa aklat ni Mateo ay naunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng buhay, ang layunin nito at kung paano natin ito gagamitin, paano tayo mabubuhay at paano ito magiging kapaki-pakinabang na kasama natin ang ating Panginoong Hesus. At ang pinakamaganda, yung pangako ng Diyos na yayamang ginagamit natin ito sa kapaki-pakinabang na mga bagay, lagi nating angkinin yung pangakong hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga, mga ginigilo naming mga kaibigan, yung buhay ng Panginoong Hesus nagturo ng napakagandang mga bagay para maging halimbawa ng ating paglakad sa sanglibutang ito at paghihintay sa kanyang ikalawang pagparito. Yayamang ito na ang huling bahagi ng pag-aaral natin sa trimestreng ito. Nais kong anyayahan si Pastor Rillioma na magbigay ng huling mga pananalita at gayon din ng special na panalangin para sa lahat ng mga nanonood at kasama naming nag-aaral. Ang pag-aaral ng Aklat ng Mateo, Pastor, ay napakabuting karanasan para sa akin at para sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa aklat na ito, inakilala natin ang ating Panginoong Hesus ng mas higit. Sa aking karanasan, mas nakilala ko siya, yung anak ni David, yung anak ni Abraham na nanaog dito. Ipinakita na siya'y tunay na tao, nakihalubilo, at nagkaroon ng maraming mabuti at hindi mabuting mga kalasan. Pinakita niya na sa araw-araw ay mararanasan din natin yon, ang alipustain, ang hamakin. Mayroon din yung panahon na siya ay kinakalinga at ini-entertain. Subalit dito sa aklat ng Mateo, si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas na magliligtas sa kanyang bayan. Tinupad niya yon. At huwag nating kalilimutan na ang Kristong nanaog dito sa lupa, siya lamang ang tanging daan ng kaligtasan. At sana tayong lahat makasumpong ng kaligtasang iyon. At isa sa mga araw na ito, kung bumalik ang Panginoon, magagalak tayong sumalubong sa Kanya na uuwi sa langit na bayan. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na nasa mga langit,
Napakabuti po ninyo na inyo kaming pinatnubayan sa pag-aaral ng inyong salita na nakatala sa aklat ng Mateo. Salamat po na ipinagkaloob ninyo ang inyong bugtong na anak na siyang tanging daan ng kaligtasan, siyang tanging daan upang makasumpong kami ng pag-asa sa hinaharap. At sa likuran ng kamatayan ay naroon ang Jesus na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Salamat po Panginoon na iingatan ninyo ang bawat isa sa amin hanggang sa muli na kami ay tumalakay ng panibagong paksa mula sa inyong salita. Tatakan po ninyo ang mga leksyong may kabanalan at gawin ninyong bahagi ito ng aming mga buhay. At samantalang kami naghihintay sa aming Panginoon, masumpungan kaming gumagawa, ibinabahagi ang kagalakan ng Ebanghelyong bumabago sa aming mga buhay upang mas marami pang mga lalaki at babae ang makasumpong ng kaligtasan at ng katubusan. Pahintulutan po ninyo na samantalang kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik, makibahagi kami sa malaking gawain ito, mahanda ang aming mga buhay at mga sambayan sa inyong muling pagbabalik. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Natapos po natin ang isang trimestre ng pag-aaral at kami labis na nagpapasalamat sa inyo pong pakikisama sa bawat isa at pagsubaybay ng mga leksyon natin na pinag-aaralan sa programang ito. Muli po, nais kong ipaabot sa inyong lahat kasama ni Pastor Ilioma ang aming laging panalangin na sumagana ang inyong pamumuhay. Punuin natin ng pag-asa ang ating mga puso, pag-asa na katulad ng ating napag-aralan hanggang masilayan natin ang nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Sa susunod pong muli, sa ating pagkikita-kita sa mga panibagong serye ng pag-aaral.